Hindi pa nga kami nakontento nung Sabado de Gloria mga mare, kaya etot nagpiknit na naman nga ulit kami sa pulo. Nag-ihaw na naman nga kami ng manok, nag-boodle fight at nagkanaw nga ng palamig. Kahapon nga pala mga mare ay nagyaya nga ulit itong kapatid ng aking buyok at magpiknit nga daw ulit kami sa pulo dahil malapit na nga daw siyang umuwi sa Baguio. Sa Baguio na kasi yan nakatira mga mare at bihirang-bihira nga lang siyang mauwi dito sa isla dahil nandun nga ang work niya. Kasama nga namin ang kanyang buyok at pati nga rin itong si Megan ay sumama dahil gusto nga rin daw niyang matikman yung inihaw na manok. Dito nga kami po pwesto sa malaking pulo sa bandang likuran dahil maganda nga raw ang pwesto doon at marami nga daw pagkakabitan ng duyan. Dala na rin kasi kami ng 2 duyan para nga makapagpahinga kami at makatulog na nga rin dito. Napagkakainit kasi ng panahon ngayon mga mare at masarap na nga lang tumambay dito sa pulo at magpiknit. Diyos ko, dito na nga lang kami dumuong mga mare dahil sabi nga ng aking buyok ay may hangin nga daw doon sa kabila at maglalakad pa nga kami ng bahagya. Pagkarating nga namin dito mga mare ay naikabit na nga agad ni buyok ang 2 duyan tapos ay naghanap na nga siya ng kawayan na pantusok nga sa manok. Kaming 2 naman ni Claudette mga mare ang nag-asikaso nga nitong aming lulutuin at siya nga ang naggayat ng mangga na gagawin nga naming palamig. Napagkakaganda nga ng pwesto namin ngayon mga mare dahil kanlong na kanlong nga at napagkakakapal nga ng dahon ng puno. Dito na nga rin pala ako nagsaing para mamaya nga ay mainit-init pa nga yung kanin pag bubudel fight nga namin. Napanood ko nga lang dito sa Facebook yung palamig mga mare kaya ayan at nagpa-uwi nga ako ng mangga galing sa bayan at sobrang nag-crave nga talaga. Ang una ko nga nilagay dyan mga mare ay yung mangga na ginayat-yat nga ng sunto bibilas ko. At ang sumunod ko namang nilagay dyan ay yung 3 lata ng evap at 1 lata naman ng condensed na mango flavor. Naglagay nga rin ako dito ng crushed graham at maraming yelo at grabe, sobrang sarap talaga nito mga mare kaya try nyo na. Nang tinikman ko nga ito mga mare ay grabe, perfect na perfect talaga ito para sa mainit na panahon ngayon at sobrang sarap pa. Tinikman na nga rin ito ni Bayaw mga mare at sabi nga niya ay napagkakasarap nga daw pala nito. Nilagay ko na nga rin pala ito sa water jug mga mare para hindi nga mawala yung lamig dahil mamaya-maya pa nga namin ito iinumin. Tawa nga kami ng tawa ni Buyok dito kay Megan mga mare dahil mamaya nga sigurado magyaya na yun pa. Sobrang mainipin kasi yung bata na yan at sumama nga lang yan gawa nga ng inihaw na manok. Diyos ko, ay tusok na nga rin pala ni Buyok ang manok sa kawayan kaya naman sinimulan na nga niya itong lutuin or ihawin. Wow. Sarap. Alam nga ng tatay na nandito nga kami sa pulo at nagpipiknit kaya yan at sumaglit nga muna siya at dito nga daw siya makikikain ng tanghalian. Kaso nga lang pagkarating nga niya dito ay bago pa lamang iniihaw itong manok kaya naman natulog nga muna siya sa duyan. Tumulong na nga rin si Megan sa pagpapaikot nga nitong manok dahil alam ko na takam na nga yan dahil paborito nga niyan ang inihaw na manok. Tuwing tatawid kasi kami pa ba yan mga mare ang palaging ang bilin sa amin ni Megan na pasalubong sa kanya ay baliwag lechong manok. Medyo matagal palang maluto itong inihaw na manok mga mare kaya naman nag-ihaw nga rin si Buyok ng mais para nga daw mawala nga yung gutom namin at malibang nga kami. Sa sobrang tagal nga nitong maluto mga mare, pati nga rin ako ay nakiikot na rin dahil medyo nahihirapan na nga rin si Buyok. Medyo nasunog nga yung balat ng manok mga mare dahil bang lakas nga ng apoy kanina pero okay lang naman daw yun dahil balat lang naman daw yung medyo nasunog. Anyways, kahit ano namang ulam namin dito sa pulo ay masarap basta't dito nga lang kami kakain. Ganun. Sa sobrang lakas nga ng pang-amoy ng kuya mga mare na amoy nga daw niya mula doon sa aming nayon itong niluluto nga namin na inihaw na manok. Diyos ko, day! Luto nga rin kami ng gulay ng sunto bibilas ko mga mare para naman may pandagdag itong aming ulam at isa pa ay masarap nga itong kainin dito sa pulo. Nagbaon nga rin kami ng alamang para naman may sausawan itong aming mga gulay mga mare kaya naman super sarap nga ng aming magiging kainan maya-maya. At dahil wala nga kaming dalang pinggan mga mare, naging Boy Scout na naman nga itong aking buyo kaya naman kumuha na nga siya ng mga dahon ng water lily. Ito talaga yung ginagawa namin pinggan lalo na nga't kumakain kami dito sa may pulo para naman hindi na nga kami magbibit-bit ng napagkakabigyan. Hinango na nga rin itong aming inihaw na manok mga mare at natapos na nga rin ako sa paghahain kaya ayan at nagpicture-picture nga lang muna ako at maya-maya nga ay nagkain na nga rin kami. Tomguts na nga rin itong mga kasamahan ko mga mare at hindi na nga daw sila makapag-antay kaya ayan na natapos nga ako paghahain ay nagkain na nga rin. Medyo napaaga nga ang kainan namin ng tanghalian at siguro yung mga 10 AM pa nga lang iyan pero mga nagkakagutom na agad. Diyos ko, day!